Alright guys, good morning! Ngayong araw ay pupunta kami ni Ella sa Baguio. Kapag si Ella ay stress, gustong gusto niya na umakyat sa Baguio, ipapasyal natin ngayon siya. Guys, napanood ko sa mga vlogs sa ibang bansa, ito yung gamit nilang boots. Naka motocross boots sila. Since marami naman tayong boots na naka-stock lang dyan, ito muna yung gagamitin natin. Tsaka para pagka nag-ride tayo sa Amerika, sa Alaska, ito na mismo yung gamit natin. Feel ko muna kasi pagka naka-boots ka, iba yung feel ng ride mo. Medyo matigas kasi yan, hindi yan basta-basta din. Kapag kasi ride namin ni Mrs. Max, gustong gusto niya na gamitin tong BMW kasi sobrang komportable niya. Tsaka chill ride lang talaga. Ito yung setting natin. Naka suspension na tayo na sagad. Mas parang kapit na kapit yung boots ko sa lapag. Dami nating truck ngayon. So nagkakarga na tayo ng gamit natin. Ay, ang sarap gamitin ng boots. Komportable pala siya. Susunduin ko muna yung aking kadate. Maliligo ko ba? Uy. Subok lang. Ka na? Ready ka na? Nag-start grouping sa'yo. Ako admin. Mga ilang seconds lang yan. Kukonekta na yan. Iyon, grouping success. Nag-violet na. Hello, mami? Ayun, naririnig na kita. Loud and clear. Let's go. Mas madali nga kasi kapag tumatayo akong ganyan, no? Mas ano siya, mas stable siya. Let's go to Baguio. Gusto ko yung gantong balaklava. Yung natatakpan yung mukha ko kasi nagpepelekas na yung mukha ko eh. Maganda, okay siya. Goods yung baklava natin. Susunod, may Alfred Watermax baklava na. Kung magkakaroon man ako ng personalized baklava, ang siguradong kulay nun ay BMW color. Same with my logo. Same with my personalized helmet na BMW color. Share ko pala sa inyo, nung nag-vlog ako last time kasama ang Big Bike Riders Association, gumamit ako ng Insta360 all the way. So ilalabas ko yung footage ngayon. So ito yung footage ng DJI Insta360. Mapapansin nyo guys, sobrang wide ng kanyang kuha. Pero ang problem ko dyan guys, maganda talaga ang wide shot sa mga motovlogging. Pero yung audio, kung mapapansin nyo, hindi siya kasing ganda ng audio ng GoPro na gamit ko ngayon. At napansin ko guys, hindi ko lang ma-explain kung dito ba sa ating point of view, kapag ka sa YouTube mo to pinanood, this is 4K, high resolution talaga to. Kumbaga kahit ikaw ay naka smart TV o sa malaking screen o panoorin tong vlog na to, sobrang ganda ng quality niya. Pero yung Insta360 natin, napapansin nyo, meron siyang mga noise sa video, which is in terms of quality ng shooting, okay yung super wide kasi si 360 ay may ilalaro-laro mo yung shooting mode na gusto mo. Para ka nag-enjoy mo na, nag-shoot ka muna, and then paghihirapan mo na lang yung edit. Dito naman sa GoPro, kung ano yung nakita mong na-shoot mo, kung ano yung angulo mo, yun talaga yung lalabas sa kanya. Share ko lang sa inyo yung idea. At kasi kaya ko naman nagawa yan dahil nung time na nag-ride kami sa Big Bike Riders ay nagmamadali din kami. At nung nagmamadali kami guys, hindi ko na set upan yung aking bagong helmet. Wala rin siya nalagyan ng GoPro, kaya all the way 360 ang ginamit ko. Pero napansin ko guys, kapag 360 footage, napakadali niyang i-shoot. Tapos ang kagandahan sa kanya, yung braso dito sa braso mo sa kamay, yung pagka-clutch mo, pag-silinyador mo, kitang-kita mo yan kapag sa 360. Yan like doon sa GoPro, very limited lang. Siguro the best combination talaga para sa akin, gamitin mo na lang na pang vlog yung GoPro, tapos ipang overlay mo na lang yung 360 na Insta sa mga vlogs mo. So susubukan natin yan guys. Kung baga ano guys nag-experiment lang din tayo kung paano natin mas mapapaganda pa yung mga video natin sa mga vlogs natin. At preparation na rin to guys sa upcoming ride namin next year ni Mrs. Max sa Alaska. Share ko pala guys sa inyo yung reason kung bakit isinara yung exit ng Rosales
at nilipat sa Carmen. Kasi yung Rosales po is traffic na area. Pag lumabas kayo doon from Manila or from La Union, sobrang kapal na ng traffic. Kaya naman naisipan nila na ilipat na lang yan sa may Carmen exit. At permanenteng sinara na po yung ating Rosales. Sa mga taga Manila na lumuluwas papuntang Pangasinan, kung malagpasan mo yung Carmen exit, Urdaneta exit ka na lalabas. Kung napanood nyo yung video ito, pwede po kayong, kung papunta kayo sa part ng Bayambang, Alcala, Villasis, ayan, ang exit nyo po ay Carmen exit. Huwag po kayong mag-Rosales exit kasi until now, sa Google Map ninyo, ang lumalabas pa rin ay yung Rosales. Ayan guys, yung Urdaneta, Dagupan exit. Layo. So kung malagpasan mo yon, napakalayo na ng exitan mo. Kung ikaw naman ay papuntang Manawag, Urdaneta exit, yan, mabilis din dyan. Pero ngayon, mayroon ng mas malapit, yung Binalonan exit going to Manawag. Mas malapit na naman yon kung kayo ay magpapapindisyon sa Manawag Church ng inyong mga sasakyan. I-share ko pala sa inyo guys yung aking nabiling jacket sa BMW. Ito ay pwede sa winter at pwede rin ito sa summer ride kasi ito ay malamig din kapag nag-ride ka. Pag ibinuksan mo tong zipper na to, yan, yung hangin papasok na ngayon sa katawan mo kapag naiinitan ka. Dito yan, may zipper yan dito. Oh, ang haba ng zipper nito. Pagka nainitan ka, ipuksan mo lang yung zipper mo para makapasok yung hangin. Dalawang zipper to eh. Yeah, no, lamig na. Pasok na yung hangin hanggang likod ko. We have one problem lang kasi bumili kami ng Tech Air Pipe sa Alpine Star. Yun pala ay pang inner. So kung meron ka ng mga suit kagaya nito, hindi siya papasok sa loob. Nung ginamit ko sa 70 degrees na damit ko, medyo masikip na siya kasi nag-bulk siya ng konti. Pero buti lang nakabili rin tayo sa BMW Cape Town ng jacket. Sinadya ko naman na bilhin na one size bigger siya. Instead na XL ako, bumili ako ng double XL para maipasok ko yung heat air ko sa loob. Sa mga long rides, yun ang magka-partner. May heat air ka plus yung jacket ko na BMW. Pag ito naman, yung brown BMW natin, hindi siya papasok. Sa bagay, ito naman guys ay fully padded pa rin naman. Safe ka pa rin sa rides mo kung gamit mo rin yung mga gantong klaseng gears. Additional protection mo kasi yung heat air eh. Yun, pagka sobrang sama ng impact mo, posibleng maingatan ka nila sa bone fractured o kaya sa bali ng leeg mo. Wag naman sana. Sakto rin naman dahil yung helmet natin na gamit, yung empty helmet natin is meron siyang spoiler na mahaba dito. Ang gamit naman yan guys, yung spoiler na mahaba na yan ay para hindi ka mabalian ng leeg through impact. Kasi pag bumagok kang ganon, posibleng mag-snap yung head mo sa sobrang lakas ng impact kung mabilis yung takbo mo. Yan, kumbaga safety pa rin naman guys, kahit na wala naman yon. So yan yung sinasabi ko sa inyo na papuntang Manawag Church. Ayan, Binalonan exit kang pag ganon. Naka-cruise control lang tayo ng 104, tamang takbuhan lang. Pag ni-round up mo kasi yan 100 pa din. Hindi ka overspeeding. May nag-e-enjoy sa music ko, sa pop talk ko. Hindi na ako kinakausap. Dito tayo ngayon sa Toll Plaza ng Tiplex. I think may problem yung sistema nila dito kasi the last time na dumaan kami dito guys, hindi ko nadala yung card ko. Technically galing lang ako ng Carmen Rosales exit, na-charge ako ng isang buo. Better to always bring your RFID card para pag hindi nabasa dyan, may backup ka. Kumbaga ma-charge ka ng tama doon sa yung exit point. At mukhang maraming hindi na-i-scan dahil andun no, pumipila sila doon. So dito naman sa lane na to wala na masyadong problem, mabilis lang. Sana ma-read din. Yun. Thank you. Galing kay Carmen? Carmen. Thanks. Nabasa niya. Pero tingin ko minsan kapag nagsosobra-sobra yung dikit sa tailgating, tingin ko ang nababasa yung nasa likod mo eh. Kaya dapat talaga yung distansya sa likod tsaka sa harap, hindi dumidikit yung mga nasa likod na mga sasakyan. You are leaving Tiplex. So again, kaya kami nag-ride ni Mrs. Max ngayon dahil sa gusto niyang mag-relax. Kaya bawal ang negative vibes sa aming ride ngayong araw. All goods lang tayo guys. Sarado pa rin
natin ang Cannon Road as of the moment na ginagawa ko yung vlog na to. Mukhang matindi-tindi yung damage ng Cannon Road ngayon. Dito tayo dadaan papuntang Baguio, papuntang Marcos Highway. Meron kaming aksidenteng na daanan dito sa Marcos Highway na kainan ni Mrs. Max, which is yung Tang-Ao sa Alam. Inabutan lang kami ng ulan kaya kami napadaan doon. Nagandahan si Mrs. Max sa lugar. Actually pupunta siya doon kahit di niya ako kasama. Kaya ngayon date naman naming dalawa. Last time nang pumunta siya doon, kasama niya yung dalawang anak ko na si Hermes at si Sai, pati si Ken. So tatlo yung sinama pala niya. Bumalik sila doon, naka Mustang GT sila. Iwan ako. Ang tagal ko nang dumadaan dito pero never pa ako nakapasok dyan sa Bugad Adventure na yan. Resort ba yan? Ano meron dyan sa Pugad? Resort siya. Okay. Swimming pool na may zipline. Wow. Siya nga pala guys, share ko pala sa inyo yung suot kong baklava ngayon. Amoy baby powder na out from the box. Mabango siya actually nung first time kong nakagamit ng ganito. Tapos guys, yung palang baklava na gamit ko base kay Mrs. Max na nabasa niya, kasi siya ang bumili nito yung baklava na to. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, nag-request kasi ako sa kanya. Sabi ko, mami, gusto kong baklava yung ang kita lamang ay yung aking mata. Ito pala Pugad Adventure. Para hindi ka ako yung mangitim-ngitim yung part dito kasi nabibilad sa araw. Ngayon, ito pala ay may UV protection. Itong baklava na sinasama ko sa vlog, hindi po ito sponsor, no. Natuwa lang ako dahil sa pag-unbox sa kanya, amoy baby powder siya. Mabango. Tapos, itong helmet ko, kapag ang gamit ko na iba yung baklava, yung normal na baklava na ginagamit ko, dahil medyo makapal siya, squeeze yung mukha ko. Tapos, parang hindi ako makahinga kapag may takip yung ilong ko dito. Ito, nakakahinga ako ng maayos at nakakapagsalita ako. All in all, maganda. Try nyo guys, ilalagay ko yung link sa baba. Itong Darlington baklava na gamit ko para masubukan nyo rin. Available daw ito sa Shopee at sa Lazada dahil doon nag-order si Mrs. Max. Taloy Public Market, doon palang bilihan ng mga pasalubong. Ito yung unang market na mabibilhan mo pag umakyat ka dito sa Marcos Highway. Walang dagat sa Baguio pero may mga daing. Alam ba kung bakit may daing, mami? Siyempre pagkababa ng Baguio, anong meron? La Union, di ba? Pangasinan. Pues sila ang supplier ng mga daing. Yung mga gulay na mabibili mo dyan sa public market, yan ay para sa mga bisita from Manila na aakyat ng Baguio. At yung mga daing naman na nakikita mo dyan sa public market nila, ayan naman yung para sa mga taga Baguio. Ganda ng mga bulaklak dito, no? Malapit na kasi ang undas. Nagre-ready na rin sila ng mga flowers sa dadalhin sa ating mga mahal sa buhay na yumao. Lumipat na pala yung dating bikers din dito. Pumunta lang sa bandang baba, mga around 1 kilometer away. Natagpuan lang namin yung lugar na to dahil sa naabutan kami ng ulan. Parang coincidence lang talaga, no? Kung hindi ka pa naabutan ng ulan ay hindi mo madidiscover ang lugar na to. Bali, ang palatandaan ko sa kanya guys, bago kayo pumasok doon sa tunnel, madadaanan mo siya. Country Brew Cafe. Mukhang maganda rin dyan, mami, oh. Sabagay dito naman sa Baguio, talaga namang masarap magkape rito dahil sa samahan mo ng malamig na ambience, diba? Ito na siya, Tang-Ao sa Alang. Tumama din ako sa pronunciation ko. Ngayon ay pinupuntahan na namin siya kahit na hindi umuulan. Actually, pagkatapos namin kumain dito, bababa na rin kami agad kasi maraming pa kaming trabaho sa baba na kailangan namin asikasuhin. Ganun lang kami. Kain muna tayo sa loob. Ang ganda ng BMW ko, HP. Kahit na 3 taon mahigit na sa akin to, hindi pa ako vlogger. Motor ko na to, hindi ako nagsasawa sa itsura niya. Napakapogi talaga. Kayo guys, ano masasabi niyo sa aking motor, no? Parang yung gantong 1250R ay hindi naluluma at hindi nawawala sa uso. Yung HP edition guys, noong panahon na binili ko to, ito yung pinaka top of the line ng BMW. Actually, di ko alam ang ibig sabihin ng HP, kung ano ba yan, high performance, hindi ko alam kumbaga noon hindi pa uso yung mga M package, yung mga ganun. Ito yung pinaka mataas nila dahil pag binili mo to, kasama yung mga guard dito, malaking foot pegs, tapos kasama din to. At nung time na yon may promo sila. Nasama po sa previous natin itong saddlebag natin, tsaka yung saddlebag dito. I love it. Tara, pasok tayo sa loob. Alright guys, so dito kami kakain ng lunch ni Mrs. Max. Breakfast. Yeah.
Pero parang lunch na 11 eh. Breakfast ride daw to. Oo nga, sa bagay. Dito kami nag-breakfast ride. Parang may didilan para magkain pa ulit. Kakain ka ulit mamaya. Para na wala. Ito yung breakfast. So mamaya yung lunch mo would be 3 o'clock na. Yeah, mamaya. Delivery kita. Yeah. Gotong Batangas. Ayan, saan yan? Yan sa baba. Okay, sige. Food trip kami ngayon. Alam niyo na kung bakit tayo lumalaki. Pero kahit mataba tayo, we're happy being fat. At least na-enjoy natin ang buhay natin. Yeah, you can eat whatever you want. Yep. And anyway, guys, ito yung order ko. Which is, anong tawag yan? Longganisa. Adobo flakes. And then adobo flakes. Then I put it in there. Yun. Tapos ito naman yung kanin nila is red rice tayo. May itlog. And then meron silang sukang pinakurat. Yun, suka. Tapos atsara. Kape. And kape. Na actually, bihira akong makakita ng gantong lalagyan ng kape. Meron sa South Africa. Yeah. Di ba dun sa pinuntahan natin? Yan. Ito niya. Oh, yan. Tapos, ito, ang tawag nila dito, guys, is balikutsa. So, ito, guys, yung ginagamit nilang asukal dito. Pag nilagay mo dyan, oh, yun. Kung ayaw mo na matamis na kape, pwede mong hindi ilagay yung balikutsa. Pero pag gusto mo ng matamis na kape, malulusaw siya agad. Picture daw sila eh. Picture kami. 1, 2, 3. May waki din ba? May waki na ba? Paano yung waki? Kami mo dati rapper. Waki-waki ko na maang. Yun na lang. Waki na yung jury ata na. Si Ruby lang talaga ang waki. Thank you po. Thank you rin sir. Salamat po sa masarap na food. Thank you sa pagbalik ulit, sir. Oo naman, babalikan pag masarap. Kayo lang po yung nandyan sa aking helmet. Wow. Hindi ko dinikitan yan. Sa kabila ka daw eh. Dyan pa, yan. Para visible pa. Yung kanyang pirma, ang ganda sir, no? Oo nga, ma'am. Pakita natin. Bakit? Ay, yung pirma ko ito, ang pangit. Pirma nila, ang ganda. Kaya sa kanya kayo mag-photograph. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Last time nung pumunta kami dito, sabi ko, sisilong lang kami sa ulan. Ngayon pupunta kami kasi nasarapan kami sa kape. Kasi yung sugar po niya. Kakaiba kasi yung sugar nila eh. Balikot siya. Thank you sa kape. Salamat po. Last time na pumunta kami dito, nagpa-picture na rin sila sa amin. Kaya sabi ko picture daw ulit. Pinakita sa akin yung picture. Medyo payat pa ako dun ah. Dahil tapos na kaming magkape, di diretso na po kami sa aming bahay at pagtatrabaho pa. Ang tanong ko sa'yo, okay ka na? You're good, you're good. Wala nang stress. Mag-iipon ulit. Magkingtot ulit? Mag-iipon. Mag-iipon ulit. Kala ko magkingtot ulit eh. Pag nakaipon ulit tayo ng stress, aakit ulit tayo somewhere. Pero sa ngayon, dahil wala na kaming stress, mas makakapag-isip na kami ng mas maayos sa aming mga desisyon sa buhay. At mas magiging productive na tayo sa ating bawat desisyon. Let's go. Okay na, kaya ko na yan. Alright, thank you very much sa inyo. Babalik na kami ng Pangasinan. Guys, share ko sa inyo sinasabi ni Ella. Sabi niya, it's okay to be not okay, because it's part of our life and you deserve a break. Hindi break sa relation break time sa stress sa buhay. Sayang, di natin narinig yung mga sinasabi ni Ella eh. O, ita-translate ko lang sa inyo. Sabi niya, higang malalim daw, tapos higup ng kape, sabay sabihin mo sa sarili mong kaya mo yan. Sa mga dumaranas ng mga problema sa buhay ngayong mga araw, sa mga nai-stress ngayong araw, it's okay not to be okay. It's part of our lives. Kaya lagi niyong sabihin sa mga problemang dumarating sa inyo, kaya nyo yan. Once na makonquer nyo ang problemang yan, diyan kayo titibay at diyan kayo
magmamatured at mas mag-improve sa lahat ng bagay sa buhay. Part of the maturity yan. At alam nyo ba guys, kapag ka na-overcome nyo ang isang problema, mas lalo po kayong tumitibay na harapin ang mas mabibigat pang problema sa buhay. At ngayon tatawanan mo na lang yung mga dating problema mo na basic lang pala yung problema ko dati. And our stage ngayon ng buhay namin ni Mrs. Max, madami na kaming napagdaan ng sistema sa buhay. And that's why iba na rin ang aming naging mindset, iba na rin ang aming critical thinking sa mga bagay-bagay. We are now matured enough para intindihin ang mga sitwasyon ng mga bagay-bagay sa mundo. Mami, hindi ka na kumikibo dyan, okay ka lang ba? Nagre-reminisce ka pa habang ikaw ay nag-ride, ano? Pauwi na kami niyan, wala na kaming dadaanan at kami ay magtatrabaho pa sa bahay namin, sa aming opisina. At ako naman ay after ng work, mag-edit pa ako ng aking mga videos para ma-update ko naman kayo sa ating YouTube channel. At kung napapansin nyo, medyo madalang ang upload natin ngayon dahil sa tayo na po ang nag-edit ng mga videos natin. Kung itinatawag sa akin ng BMW, etong fault in engine control, onward journey, possible ride carefully at the next specialist workshop. I-reset daw nila to engine control. Ito yung tinatawag nila hindi daw magagawa dahil sa office daw nila kailangan to gawin Sabay na raw sa palit nito yung control. Ayaw gumana wala pa daw pyesa ito in-order pa nila. Pero pasok daw sa warranty, mami. Sana dumating agad yung pyesa. It's okay not to be okay. I never really know what's going on. Alright, we're here. Kaporma naman pala pagka ganito suot mo di ba? Ang ganda niyan. Napansin ko nga yan Kaya lang hindi naman pala kasya. Hindi siya para dyan. Para sa akin yan. Nabubuwan. Ito, dyan? Oo. Hindi yan pwede. Pang mini yan Uy, aluminum, ang gaan. Jeric Mitra. Aluminum magaan siya. Mi, shoot mo. Dali, bubuhatin ko ba? Okay. 1, 2, 3. Okay. Yun pala yun. Para dyan siya. Hindi siya pwede sa husky. Dapat nga atras ng konti Alam mo kung bakit dapat ganyan ang parking ng motor? Yung suspension nito, suspension na yan dapat hindi lagi nasa lupa para nakaka-rest sila. Kailangan mo ng siyam na bike stand. Order ka na kay Jeric Mitra. Ang ganda ng tsura pag ganyan di masisira suspension. Tsaka pag maglalangis-langis ka mas madali. Alright, thank you very much 87 Racing Team, Jeric Mitra. Magagandahan talaga ako sa MX Boots. May client daw kami nandito, kaya rin kami umuwi agad dahil may nagpa-appointment sa aming customer. So ngayon nandun sila sa coffee shop at kami naman ni Ella back to work. Alright, see you next vlog. Bye.